So yan, what's up mga kadabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isang TVG defender at reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa ating Hindi kasi, hindi alam ko matutuwa din kayo dito sa papanoorin natin. Sobrang matutuwa kayo rito. Kayo ba ay nabuboring? Kayo ba ay wala nang magawa? At gusto nyo na, at kayo ba ay sandamakmak na ang problema na kinakaharap sa inyong buhay? O parang DJ lang Hello. It's me. Ano? Kayo ba ay hindi na magkaugaga sa dami ng problema nyo na kinakaharap araw-araw sa inyong buhay? So pues, nasa tamang channel ka. Dito, daragdagan pa natin ang iyong problema. Oo. Kala nyo Kala nyo ako na yung sagot sa problema nyo So ito, pag-usapan natin to mga kadabarkads, mga kabiyaya. Etong TP or tahanang walang pundasyon. Walang pundasyon or wala talagang sariling tahanan. Or tinatawag na tahanang ipapasara na. Ay di umano ay papalitan na nga po or tatanggalin na. So dalawa po ang kumakalat na balita na di umano itong TP ay papalitan na ng It's Showtime sa kanilang time slot. At ang It's Showtime nga po ang ipapalit sa kanila. Sunod-sunod. Grabe talaga yung yung sumpa ng trademark, no? Oo. Talagang talagang puspusan yung yung binalik sa kanila wala lang hinto So sakali man ho na totoo to Ba't doon ako napapatingin? No? Kung sakali man na totoo ito, sunod-sunod na talaga yung nangyayaring karma sa Tape INC, sa Tape Inc. Alam mo mga ngayon tahimik yung mga vlogger nila dun ngayon, lalo na si Attorney Arn. Ang nag-iingay ngayon si Attorney Wakwak, tsaka si Attorney si Dudong Kulong. So speaking of Dudong Kulong, may video akong papanood sa inyo. Antayin nyo, baka masipa ako na naman to. So, syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Sabi ko naman sa inyo, daragdagan ko pa ang iyong problema. So, ito panoorin natin, lap trip na naman to. Di umano na papalitan na raw ho ng TikTok Lock ang tahanang pinakamasaya TV na number 1 noon time show ngayon sa bansa. Oh my God! May mga kumakalat na balita. Di umano ang TV daw ay aalisin na ngayong Disyembre. Ay, kawawa naman. Papalitan na raw ho ng TikTok Lock. Ang masasabi ko lang ho sa inyo bilang nakakataas, di kalibreng vlogger, kailangan huwag po tayong maniniwala basta-basta sa mga kumakalat na balita. Nakakataas at di kalibreng vlogger. What? Oh my God, you're eating my nerve, best pill. Buhat bangko ang gagawin. Nakakataas at di kalibreng vlogger. Saan mo nakuha yun? Kaya Lori, yung paborito mo. Hindi na naman siguro talakainom ng gamot niya. Okay, play natin. Iyan natin sila makapagsalita. Wala na tuloy. At maganda naman daw ho ang relasyon ng Tape Incorporated at ng Kapuso Network. Which is, nakikita naman talaga ni Annette, Tita Annette, Tita. na number 1 din talaga ang tahanang pinakamasaya
At wala, Okay ko na pagtanto Ma'am Anet Valdez Goson Ma'am Anet Goson, ngayon ko na pagtanto na may pamangking ka pala na ano ba pwedeng magandang ano ang tawag doon? Ulaga. Hindi ka ba naiya, Ma'am Anet Goson Valdez? Sir Felipe Goson, Attorney Felipe Goson, hindi po ba kayo nahihiya na may apo po kayong ganito? Walang yan na yan. Apo na po tita? Feeling close? Nakapanood ka lang ng isang beses sa TV, feeling close ka na kay Anet Goson Valdez? Walang yan na yan. Tita daw masabi dahil talagang lumalaban ang show na ito. At aminin po nating lahat na napakalawak po ng reach ng Kapuso Network. Saan mang lupalop ng bansa, sa mga sulok ng bansa ay talaga malayo po ang naaabot ng ating tahanang pinakamasaya. Okay. Paano ka nakakasigurado? Nakakasigurado po ako. Paano? Sapagkat maganda ho ang relasyon ng GMA at Tape Incorporated. At nabasa nyo ho sa page ni Prof. Noy na mayroon ho doong pinaabot na mensahe ang Tita Anet ng bansa kung saan sinabi po niya na maganda ho ang relasyon ng GMA at Tape Incorporated. Kaya wag muna tayo magbunyi. Marami pa pong laban ang mangyayari. Hindi kayo nakakasigurado sa paligid ninyo. Baka mamaya wala na pala sa inyo ang nagpapasaya sa inyo. Uuwi na sa tahanan kung saan siya nagmula. Hindi kayo nakakasigurado sa paligid ninyo. Baka mamaya wala na pala sa inyo ang nagpapasaya sa inyo. Uuwi na sa tahanan kung saan siya nagmula, kung saan siya lumaki, kung saan siya tumaba, kung saan siya sinilang, kundi sa Tape Incorporated lamang. At hindi lang inyong kagalang-galang na tagapagsalita sa inyong mga kagalang-galang. Panginoon mo, di ka namin ginagalang dito. Sobrang ganda po ng show na Tahanang Pinakamasaya. Okay. Bigati na ang mga papremyo. Okay. At ang lalaki po ng sponsors. Kaya nagpapasalamat po ako sa Pure Gold sa walang sawa niyong pagtitiwala sa ating programa. Okay. At tiyak na ang mga Pilipino po ang mag-aani ng binhi na itinanim ng Tape Incorporated. Tahanang Pinakamasaya po. Saan nila tinanim? Wala man lupa dun. Puro naman simento dun sa sa APT studio Ay, naku po. Ano nangyayari sa mundo, no? Kaya siguro pa bago-bago klima sa mundo dahil dito sa mga ganitong tao dito. Ito ulitin ko, may magko-comment na naman, ba't mo pinag-aaksaya ng panahon yun bakit? Ang sarap kaya panoorin. Ang sarap kaya panoorin ng isang tao na ginagawa niyang katanga-tanga ang sarili niya. Okay, balikin natin. Extension lamang ho ng nawalang programa, which is extension talaga. So, which is ang Tahanang Pinakamasaya po ay continuation lang po ng the longest running noontime show ng Itbulaga. Paano naging number 1 at longest running show ang Tahanang Pinakamasaya? Wala pang isang taon yung show na yan. Nangungulelat sa ratings. Hindi po totoo yan. Fake news po yan. Dahil ang Tahanang Pinakapasaya po ay nananatiling number 1 at hindi naman po nawala ang taping sa inyong mga mata. Extension lamang po ito ng Itbulaga. Sa inyong mga mata? Pinakamasaya is Itbulaga Tahanang Pinakamasaya. Pareho lang po yan. Nananatiling ang Itbulaga is Tahanang Pinakamasaya po, which is under ng taping. Dahil sila po ang owner po ng Tahanang Pinakamasaya, Itbulaga. Okay. So, hindi mo na sa ngayon magamit ang Itbulaga kasi nga mayroon pang mga pangyayari. Ang hirap magsalita pag di mo alam, no? Hindi nyo alam na ang Tahanang Pinakamasaya ay the longest running noontime show, which is taping. Taping po yan. Taping pa rin po yan. Nagbago man ang mga host pero nananatiling nasa GMA pa rin ang Tahanang Pinakamasaya. Wala mo pakialam dun Tahanang Pinakamasaya. When we say Tahanang Pinakamasaya, ang naiisip ng tao, Itbulaga. Kaya nga po pag nag-host si na Yorme, akala ng tao, Itbulaga pa rin. Kasi nga,
Itbulaga po sila. Sila po ang ang bagong itinalaga upang mga laga ng brilyante ng Brilyante. witches. Yan po ang tawag. Ano, Encantadia? So sana po maintindihan niyo po ang mga pangyayari. Parang na maintindihan, nalabo nang pa-explain mo kasi nagsalamin ka. Manahimik ka, babato ka na naman, nagsasalita pa ako. Marami pong empleyado ang taping, nasa 200 mahigit. Sa pagkakaalam ko, gugustuhin nyo ba na mawala ng trabaho ang ating kapwa Pilipino? Siyempre hindi. Dahil marami silang pinapaka. Lagi niyong dinadahilan yun. O, ganyan din si Paulo Contis. Gusto niyo bang mawala ng trabaho ang 200 na empleyado? Ano kaya, Araneta Coliseum? 200 na empleyado? Nasa Araneta ba kayo? Maya-maya masisipa ako na naman to. At binubuhay. Doon sila kumukuha ng pang-araw-araw na kinakain. Lalo na yung mga taong nagtatrabaho sa likod ng kamera. Which is ang tahanang pinakamasaya. Kaya, instead po na tayo ay mag-bash, ay ating ipagmalaki itong programa ng bawat Pilipino. Ang tahanang pinakamasaya. So, hopefully ay magising po kayo sa katotohanan sa bangungot ninyo dahil ang ating tahanang pinakamasaya ay walang patid na naghahatid ng tulong at saya, unlimited fun and surprise. Akala ko unlimited rice. Ano bang inasal? Pinakamasaya. So, nagkakaintindihan po ba tayo? Hindi. Wala kayong masabi kasi alam niyo ho na ang tahanang pinakamasaya ay talagang maraming natutulungan. Oo nga, nasa tape ink yan. Pero di nagtataka. Hindi, ito minsan nahihiwagaan na ako dito kay Bespil. Minsan siya? Minsan wild. Minsan naman kalmado siya. No, papansin nyo, hindi kaya talagang no? Talagang may mental health talaga siya. Ako hindi ko naman kinikriticize yung mga tao na may mga diferensya sa pag-iisip, yung mga depression, pero dapat pag ganyan, dapat pangangalaga na ng pamilya, ng magulang. Katulad dito, may magulang si Bespil, kung meron man, ay mamaya baka biyak lang to sa kawayan. Baka pagtaga ng kapitbahay na sa kawayan, biglang lumabas to eh. No, dapat ganito, hindi na to pinag-social media kapag ganyan. Kung sakali man na may mental health to, kasi parang nahalata ako sa kanya, parang eto hindi biro parang may diferensya sa pag-iisip. Kasi tingnan nyo dito sa papanoorin kong video, may papanood ako sa inyong video. Isa nga puntahan ko kaya to sa Quezon, no? Hanapin ko kaya kung saan to na. Hindi ko siya sasagot. Wala naman tayong ganun. Titignan ko lang kung ano talaga yung niya. Parang nagkakaroon ako ng curious sa buhay nitong taong. Ay, maganda. Ito pala, may maganda akong naisip. Tulungan kaya namin to ni Kuya Chris. I-vlog namin, no? Pagdamitin natin siya ng pulubi. Kung nga rin kawawang-kawawa siya. Sasabihin, pwedeng ganun. Kasi parang may siya, no? Parang may side siya, mga dabarkads, no? Parang may talaga, minsan okay naman siya, minsan hindi. Tapos dito parang, ang dating dito ng live niya, parang nagmamakaawa siya na suporta ng TP. Samantalang kada live niyan, sa damakmak-basher niyan. Oo. Hindi ko alam kung ako pag ganon, burahin ko yung page ko. Kasi ito. Tingnan nyo, may papanood ako sa kanya. May papanood ako sa inyo. Wait lang, asan na yun? Meron yan dito eh. Kakasabi niya lang eh.
Nasaan na yan? Ay, binura niya na. Binura niya na siguro. Ay, ito. Ay, oo, binura niya na nga. Tahanang pinakamasaya, tara na. Tahanang... Ay, binura niya na. Sabi niya kasi dun sa video, mga Kadaver Cats, ano daw? Binuking daw siya sa Thailand. Napanood niyo yun? Binuking daw siya sa Thailand. Sabi ko, paano ka bubuking sa Thailand? Sabi niya, malakas daw bigayan sa Thailand. Ano ba yung bubuking ay Thailand ng pinakamaraming, tsaka magaganda yung mga bakla dun. Hindi mo kamukha. Halos parang di ka naliligo. Pero gawa ng may diferensya nga to si Bespil, kaya hayaan na natin. Pero pasalamat siya, hindi ko siya naabutan sa live niya kasi kung naabutan ko siya, ay naku, Diyos ko miyo, iyak na naman to sa akin. So ito, idugtong na lang ho natin tong video na to, mapatungkol ho dito sa ito kalaban, may pagbabanta, TVJ lumaban, nagbigay ano to? Assurance, wala daw dapat ikatakot, okay? Ano ba to? Ano bang pagbabanta at ang TVJ daw nagsalita ng wala dapat ikatakot sa mga nangyayari. Okay, ito, panoorin natin. Hindi na kaya, ang antok, grabe nga naman talaga. So kanina, umaga trinay ko, kaya yung vlog ko ngayong gabi, kita nyo naman yung intro ko, magandarang umaga pa din. Ang pangalan nito si Gandara ba to? Sinubukan kong nung hapon tapusin, pero wala, ngayong gabi lang din talaga siya natapos. Anyway, eto nga, nandito na naman po ako si Gandara SRU para magatid ang latest update and fresh happenings about TVJ and Legit Tarbaycad. So alam niyo naman siguro ang kalagayan ko ngayon. Pero for the go pa din talaga sa Legit Tarbaycad para magkatid sa inyo ng latest update. Huwag mo kami lokohin, Mamaya pag-uusapan po natin ang patungkol dito sa sinasabi po ng kabila patungkol sa TVJ. Sa laban po natin, Legit Tarbaycad, meron silang pagbabanta na kung saan hindi tapos ang laban at mapapahiya lamang daw po tayo sa huli. Kasi hindi pa raw po tapos ang laban. Akala daw po natin panalo na tayo or panalo na ang TVJ. Pero ang TVJ po nakakatuwa naman at meron po silang post na kung saan sinasabi na wag na po tayo matakot. Nagpayroon po silang pagbinigay na assurance sa atin. So wala daw po tayong dapat na ikatakot. And palaban ang TVJ, guys. So alamin po natin yan mamaya. But before that, sabi po dito ng ating isang commenter, no offense, kung sakaling akong successful ang TV5 at ABS-CBN collaboration, why bothered making ties with RPN9? Also, why it Bulaga having Saturday shows with RPN9? ABS-CBN is producer of teleserye, variety show, and sitcoms. They need TV networks to show on what they produced. I think CNN closures is not TVJ concern. CNN is under list with RPN9. So about po Sarap dito, parang marami ako nababasa na bakit hindi na lamang daw po ABS-CBN na makipag-collab dito sa RPN9 since ang ABS-CBN na nangangailangan ng network at ng hindi pwede makipag-collab yung ABS-CBN dyan sa CNN. Ano ba yan? Makalimutan ko. Tama ba? CNN? CNN ba? O, ano ba? CNN o CBN? RPN9, CNN. CNN yun. Hindi pwede makipag-collab ang ABS-CBN. Yan, alam nyo kung bakit. Una, gagaya na sinabi ko nung nakaraan, ang ABS-CBN wala din sariling di ba? So, hindi rin naman tanga yung ABS-CBN para kunin nila yung CNN. O, kailangan din ng ABS-CBN ng mas malakas para makahatak sila ng hindi naman masyadong, hindi naman masyadong matayog ang ng CNN eh. No, kaya hindi malabong kunin ng yan, malabong makipag-collab ang ABS-CBN dyan, tahanan. Bakit hindi rin daw po ang Showtime na lamang ang umupa sa RPN's noontime show?
para hindi na sila natatali dito sa GMA Network na bawal mag-promote, etc. So parang ayaw nila na ang TV5 ay magiging konektado pa sa Parang may RTL9. considers Bakit? TV Nangyari. So dito nakaraan lagi nating sinasabi na successful ang collaboration po ni MVP sa ABS-CBN. Di po ba? Totoo naman yan. Napaka-successful po na collaboration ng TV5 at ABS-CBN. Kita po ninyo kung gaano umaangat ngayon ng TV5 at Malamang sa malamang nito. Yung ABS-CBN maging delikado na yan sa GMA. No, baka maging delikado yan sa GMA sa ginagawa nila kasi nakipag-collab sila sa TV5. Mautak din ng ABS-CBN kasi dalawa yung pinagkaanuhan niya. Magaling din, magaling. Oo, magaling ang ABS-CBN kasi nakaupa sila sa GMA tapos nakikipag-collab sila sa TV5. Magaling ang strategy. Pero ito lang, huwag silang magpakampante sa GMA kasi baka bigla silang i-wash out niyan. No, bigla silang paalisin diyan. Ang mangyayari, kung sakali man na mangyari yun, na paalisin ng GMA ang ABS-CBN, so, ang It's Showtime is hindi na magiging noontime show. Pwede rin naman. Oo, pwede rin naman. So, bali, ang mangyayari niyan sa isang istasyon, dalawang noontime show, ang It's Showtime at ang It Bulaga ng Tito Vic and Joey. So, ang TP, asan na? Napalitan na ng TikTok clock ba yan? Tawag doon? So, lalong hihina ang GMA nito. Kasi nung nakarangalan, di ba, na inanunsyo na mas diamak na mas malaki pa yung kinikita na ABS-CBN kaysa sa GMA. Di ba? So, kung mangyayari yun, baka baka tawag dito abangers tong ginawa ng ABS-CBN. Kung sakali man na paalisin sila ng GMA, may matutuluyan pa silang isang istasyon ng TV5. Magaling yung strategy kasi napapansin nyo ang daming bawal sa GMA, bawal mag-promote, bawal ng ganito, bawal ng ganyan. Hindi katulad sa TV5 na napakaluwag din talaga, napaka professional. Talagang ginagampanan nila yung kung ano yung dapat na gawin. Hindi sila masyadong maarte. GMA kasi masyado nang maarte. Tignan mo si Ami Perez, 'di ba? Yung kay Kim Chiu. So bawal 'yun kasi sa TV5 ipapalabas. Bawal 'yun. So although nasa point naman na bawal 'yun, pero bilang nasa inyo naman, di ba? Bilang nandun naman nangungupahan sa inyo, tinayaan nyo na lang. Promote lang naman. Hindi naman kabawasan ata yun. Depende na lang kung natatakot kayo kasi medyo sa panahon ngayon papalagan na talaga kayo ng TV5. Oo, papalagan na talaga kayo. Hindi na yung katulad ng dati. So, tutusin ng TV5 naman, malakas naman na talaga din to dati pa. Mas lalong pinalakas ngayon na nandiyan na yung TVJ. Walang kwenta naman po ang collaboration ng GMA at ABS. So yan po ang isa sa malaking katotohanan. Parang walang kwenta po ang collaboration ng ABS at GMA. Parang mortal enemy talaga yung network na yun, dalawang network na yan. Kahit pa sabihin nila na gusto na nilang tapusin ang network war. Pero ang mga fans kasi, talagang allergy. Ang mga kapamilya fans, allergy sa GMA7. Anyway, eto na nga. Meron po nagsasabi na bakit, kung totoo, na successful ang collaboration ni MVP ng TV5 at ABS, bakit kinakailangan pa ni MVP na makipag-collab pa rin dito sa RPN9? So, masasabi ko lamang po dito, hindi porket business kasi yan. So, hindi porke nandyan ka ngayon sa rurok, magpapakakampante ka na. Pagdating... Business kasi yan, no? Tama naman yung sinabi ni Gandara. Business yan, mga kadabarkads. So, ano rin yan ay, yung ginagawa ni Mr. MVP, ni Manny B. Pangilinan, may purpose po yan. O para sa darating na mga panahon
Oh, hindi porket na number. Ang GMA kasi yan ang hindi nila naisip. Kasi ang feeling kasi nila, ano sila na yung hari, sila na yung all number one lagi, wala na makakapantay sa kanila, wala na makakatalo sa kanila. Oh, yun. Kaya itingnan nyo, medyo maselan ng GMA at mas maluwag naman ang ang TV5. No. So, yun, tuloy pa natin. Business mas maganda, you always make sure. And ang maganda po ang para sa akin, napakaganda ng decision ni MVP. So naniniwala ako, no, matalino itong si MVP. Alam niyo yung kanyang ginagawa. Businessman yan eh. Malamang. At kung atin pong titinan, ang ABS at ang TV5 collaboration is for content. Samantalang dito po sa RPN ay para po mas mapalawak po ang signal. So magkaiba naman po sila. Magkaiba nga, tama. About sa Brother, di ko na siya kukontrahin. Kasi always naman, kapag kaganyang business, parating mayroon pong ganyan na kung saan ay kahit na ano ba yung lumalabas bigla na? May mga kape-kape ka pa dyan, ha? Kasi mga Dabarkads, no? Bali, yung about po dun sa mga pagbabanta-banta ng kabila, wag nyo na akong pag-aaksaya ng tanong. Wala na akong katuturan yan, wala akong katotohanan ho yan, no? So, paay ko na babasa yan, tutusin na. Hindi ko na nga dapat yan ni co-content ngayon. So, bali nabitin lang tayo doon kay Bespil eh. Sayang no, binura ni Bespil yung isang video niya. Sipa ako sana siya ulit eh. Alam nyo, puro na lang ganyan sila. Kaysa hindi pa tapos ang hindi pa tapos ang ganyan. Oh, kaysa mananalo pa daw ang tape, ng tape ink sa kaso na trademark. Tingnan nyo, hanggang ngayon wala pa rin. Mga bills. Marami din nag-chat kasi sa akin. Sabi niya, Sir Jay, ba't ganito? Mananalo daw ang tawag dito, ang tape. May pagkakataon. Alam niyo ba, na halos 1% lang talaga ang tsansa na manalo ng tape ink sa TBJ. Yan ang totoo po. 1% lang. Sana hindi pa ginawang 5%, no? Pero yun, kayo mga kabiyahe, mga Dabarkads, ano may komento nyo? Tama ba yung ginawa ng Mr. MVP na makipag-collab sa ABS-CBN? Sa akin, ako, pabor ako doon dahil for content naman po yun. Yung sa RPN na para naman sa signal. So napakaganda at napakagaling din yung ginawang nito ni Mr. MVP. Yung about naman no kay Bespil, yan nyo na yan. Pero yung about po dun sa mga pagbabanta na di umano wag daw tayong magsaya ng gusto kasi hindi pa daw tapos ang laban at sila pa daw ang may chance pa nilang makuha ang trademark na Itbulaga, isa po yung malaking kalukuhan. Kagaya na sinabi ni Attorney Wakwak na may involved na pera, pwedeng ganun mangyari kapag naibalik ang titulong Itbulaga sa taping. Pero malabo na yan mga Dabarkads. Malabo na yan, super. Bibilang ka ng ilang taon, kahit ilang taon pang itagal ng kaso na yun, malabo na yan. So yun mga Dabarkads, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo kay Jay Guevara. At syempre sa ating number 1 na noontime show, Night Bulaga ng Tito Vic and Joey sa TV5. At ingat po kayo palagi hanggang sa muli. Jay Guevara TV nga po pala. Don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. Jay Guevara, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan